Sabi nila sa hospital ka gagaling. Pero paano kung dun mo pala makakaharap yung mga bagay na dapat matagal mo nang nakalimutan? In between hallucinations and reality, this is where our Takot Read story begins. Welcome to Takot Read, where I read online Takot stories. Hi, I'm Christian, and for today, I will be reading a story sent to us by a friend of mine way back home. This story happened during a time na super seryoso ng pagkakasakit niya. So, imagine being stuck in your hospital bed. You're physically weak, and then you started questioning everything around you if they're real or not. Hindi mo alam kung hallucinations lang ba lahat, or maybe something else is around you. Anyway, if you guys have any Takot Read story, personal man, or something that you found online, you can send it to me and I might read that next. Okay na? Let's get started. This is They Are All Here. Kahit 3 years ago na to, sobrang vivid pa rin sa akin nung hospital experience ko. Minsan bigla ko na lang naaamoy yung scent na sobrang linis na halos nakakailang. Minsan naman bigla ko na lang mafe-feel yung lamig ng aircon. Tapos yung ilaw sa room ko na sobrang liwanag. Imbes na comforting, parang mas lalo lang siyang nakakadagdag sa bigat ng pakiramdam. Ang weird lang isipin na yung lugar na dapat magpapagaling sa'yo, pwede ring maging dahilan kung bakit mas hindi ka mapakali. Na-admit ako sa hospital noong October 29. Alam kong may sakit ako pero never talagang pumasok sa isip ko na pwede akong mamatay. Sunod-sunod yung mga test, blood work, scans, and pabalik-balik yung doctors para sa rounds nila. Yung mga nurse halos kabisado na yata mukha ko. Sa totoo lang, hindi yung tests yung mahirap. Yung waiting talaga. Yung paghihintay sa results, sa mga sasabihin ng doktor, at sa possibility na baka may marinig kang ayaw mong marinig. Doon ako mas napagod mentally kaysa sa mismong sakit. Buti na lang nandun lagi yung parents ko. May mga kaibigan din akong bumibisita para kamustahin ako. Kaya kahit ramdam kong seryoso na yung nangyayari, may part pa rin sa akin na naniniwalang malalagpasan ko rin naman. October 31 noon, All Hallows Eve. Tahimik lang yung buong araw. Walang panic, walang emergency, walang kakaiba. Nakahiga lang ako sa hospital bed at nagpapahinga. Doon ko siya nakita, si Uncle Eduardo, yung pinaka-close kong tito nung bata pa ako. Ang problema, matagal na siyang patay. Hindi siya shadow o kisap mata. Nakita ko talaga siya ng malinaw. Parang normal lang na bisita na dumaan para tignan ako. Ang pinaka-weird pa, hindi ko maalala kung may sinabi ba siya o kung napansin ba siya ni mama. Parang may parte ng memory ko na putol. Basta ang malinaw sa akin, nandito siya sa room ko. Siyempre una kong hinanapan ng logical na explanation. Inisip ko baka epekto lang to ng medication ko o baka sobrang pagod lang utak ko or sa stress. Bilang science professor, mas madali para sa akin maniwala na may medical reason kaysa tanggapin agad na may supernatural na nangyayari. Ang naaalala ko, pinilit kong matulog para mawala sa isip ko because I'm so confused. I thought if nakatulog ako, matatapos na rin yung confusion. Pero nung nakatulog ako, doon pa lalo naging weirder lahat. Sa panaginip ko, hindi ako mukhang nananaginip. Parang lumipat lang ako ng lugar. Nasa lumang bahay kami ni Uncle Eduardo sa probinsya kung saan kami dati nagpupunta kapag bakasyon. Detalyado lahat. Mula sa lumang upuan niya hanggang sa ilaw ng hapon na pumapasok sa bintana. Sobrang pamilyar ng lahat. Pagtingin ko sa paligid, hindi lang siya ang nandoon. Andun silang lahat. Yung mga kamag-anak kong matagal nang yumao. Si Auntie Nene, si Uncle Lando, si Lolo, si Lola. Hindi sila mukhang multo, mukha lang silang normal. Tahimik, parang family gathering lang na hindi ko gets kung bakit ako kasama. Ang mas nakapagtataka, hindi ako natakot. Kahit alam kong imposible yung nakikita ko, parang natural lang na nandun sila kasama ko. Si Uncle Eduardo ang unang nagsalita. Tinanong niya ako kung pagod na ba ako. Kung pagod na raw ako, pwede naman daw akong sumama at magstay na lang kasama sila. Hindi ako nakasagot. Nakatayo lang ako doon while listening. And after a little while,
Saka ko lang na-realize na November 1 na pala today. All Saints Day. Inisip ko na baka symbolic lang lahat ng to kasi nga araw ng mga patay. Pero feeling ko there's a deeper meaning why they're here in my dream. At ako yung dahilan na yun. I woke up. Nasa hospital room ulit ako, pero wala si mama. Instead, may 2 babies na nakahiga sa magkabilang side ko. Tahimik lang sila, hindi umiiyak, natutulog. Ang mas hindi ko ma-explain is, I know exactly who they are. Immediately. Sila yung 2 kong kapatid na hindi nabigyan ng chance na mabuhay. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, pero sobrang clear sa akin na sila yun. What's weirder is, I didn't feel scared at all. I felt safe with them. Parang sa moment na yon, I felt like we were one. Maya-maya, saka ko lang na-realize na nananaginip pa rin pala ako. False awakening pala. Nung tuluyan na akong nagising, kinuwento ko agad sa parents ko. Hindi rin nila alam ang sasabihin nila kaya ang ginawa namin, nagdasal na lang kami. After a few days, my health was improving. Sinabi ng doctors na possible na akong ma-discharge soon. Ramdam ko yung relief ng parents ko. Tapos na ang worst part, we thought. Hindi pa pala. One night, still in my hospital room, nanonood kami ni mama ng TV nang may narinig ako. Parang tunog ng baston na tumatama sa sahig. Mabagal pero steady. Hindi siya malakas pero sobrang linaw. Parang galing sa hallway sa labas ng room ko at habang tumatagal, pakiramdam ko papalapit siya ng papalapit. Tinanong ko si mama kung naririnig niya pero sabi niya wala naman daw siyang naririnig. Doon ako mas kinabahan. Kilalang kilala ko yung tunog na yon kahit hindi ko agad ma-place kung bakit. Habang papalapit ng papalapit ang tunog, biglang sumikip dibdib ko. Parang may piercing pain sa gitna ng dibdib ko at hindi talaga ako makahinga ng maayos. I felt like I was having a cardiac arrest. Bawat subok kong huminga, parang kulang at sobrang sakit. Nataranta agad si mama at tinawag yung nurses. Ilang segundo lang dumating sila at papa ko. Naririnig ko silang lahat, pero parang palayo ng palayo yung boses nila habang hirap na hirap akong huminga. Sa gitna ng chaos, napatingin ako sa pinto. Nakikita ko siya, si Lola. Nakatayo lang siya sa may bukana ng room, may hawak na baston. I swear, hindi siya mukhang multo, mukha lang talaga siyang normal na tao, tahimik na nakatingin sa akin. Pinikit ko agad mata ko kasi akala ko mawawala siya pag mulat ko ulit. Pero pag mulat ko, hindi siya nawala. May kasama na siya, si Lolo. Habang nakahiga ako roon, unti-unti silang dumami. Si Uncle Eduardo, si Uncle Lando, si Auntie Nene. Lahat sila nandun sa may pinto. Hindi sila lumalapit at hindi rin sila nagsasalita. Nakatingin lang sila sa akin. Hindi sila nakakatakot tignan. Para silang concerned. Parang may hinihintay silang mangyari. Doon ako natakot. Napaisip na ako if andito ba sila para sunduin ako. Sumisigaw na ako sa sakit pero sinusubukan ko pa ding sabihin sa parents ko na nakikita ko silang lahat. Na andito sila sa room. They are all here. Mas lalo lang nagpanik si mama. Umiiyak siya habang hawak ako. Yung room puno ng ingay pero sila sa may pinto nananatiling tahimik. Di ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Wala akong panaginip, walang boses, nothing. Parang may pinuto lang bigla. Pagkagising ko kinabukasan, nasa hospital room pa rin ako. Nandun si mama sa gilid ng bed ko at si papa tahimik lang sa kabilang side. Pagmulat ko, pareho silang napatingin agad sa akin. And then, I realized, buhay pa ako. Hindi ko alam kung bakit yun agad yung pumasok sa isip ko, pero parang may part sa akin na genuinely surprised na nagising pa ako. Pakiramdam ko may mangyayari dapat sa akin nung gabing yun, pero hindi natuloy. Hindi ko na kinuwento agad yung nakita ko, pagod na rin ako, at halatang pagod na rin sila. Sabi na lang ng doctors nagkaroon daw ako ng complication that night, pero nag-stabilize rin ako after. Sinubukan kong tanggapin yung explanation na yon kahit may part sa akin na alam na hindi lang yon yung nangyari. Lumipas yung mga sumunod na araw at unti-unti na akong lumakas. For reals this time.
Bumalik sa normal yung tests ko at mas kampante na rin yung doctors. The night before ako ma-discharge na naginip ulit ako. I was in an unfamiliar old dirty road. Tahimik lang yung paligid. Nakita ko ulit yung mga dead relatives ko. Nakatayo sila sa harap ko, magkakasunod, parang may inaantay. Si Lola nasa unahan. Si Lola yung nagsalita. Sabi niya kung kaya ko pa raw lumaban, lumaban ako. Pero kung hindi na, hihintayin daw nila ako. Ayaw daw kasi nilang tahakin ko yung daan ng mag-isa. Nakatayo lang ako doon habang nakatingin sa kanila at pakiramdam ko kahit wala akong sabihin, naiintindihan na nila. At pagkagising ko, alam kong yun na yung huling beses na makikita ko sila. Kinabukasan na discharge na ako. Years later, heto pa rin ako, maayos na, healthy. Normal na ulit ang buhay. Hanggang ngayon nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigyan niya pa ako ng isa pang chance. Until now, I can't 100% say na imagination or hallucinations lang lahat ng yun. Pwede kong sabihin na baka it's the medication or pagod na pagod lang yung utak ko or stress lang. Alam ko lahat ng posibleng explanation dahil mas gusto kong may scientific na sagot sa mga bagay. Pero ang hirap paniwalaan nun kapag naaalala ko kung gaano katotoo yung mga na-experience ko. Hindi lang dahil nakita ko sila, kundi dahil hindi lang sila basta nagpakita lang. It's the idea that they are all waiting for me. And that's the end of our Takot Read story. What do you guys think? Well, as a person who looks for logical explanations first, like Rotzen, I do have a lot of questions regarding this story. It's a common thing that they say that if you're almost dying, you see your dead relatives or your dead family members appearing right in front of your eyes. It's like life flashing in front of you. Yun yung pinaka-common na story, right? So, my question here is, bakit dead relatives yung nagpapakita? Bakit visitation ng dead relatives yung pinaka-common na story? So, I'm thinking, maybe it's our brain's way of protecting us before we die. It's our brain's way of comforting us before, we lose our life. Baka ganon. I don't know, I'm not sure. But it's possible. Like, it's our brain's way of telling us na, okay, here's your grandma, you're gonna be fine. Baka ganon. So that's my logical explanation behind that common story. So, I can say this story is so scary, but I am truly happy that my friend Rotzen is doing okay now. He's doing fine. If you like the story, please like the video, comment, blah, blah, blah. And if you have a Takot Read story, personal man, or something that you found online, you can send it to me and I might read that next. Link in bio, follow for more.